Sa ibang ulat, maging emosyonal po ang paggagawad ng historical markers sa Mindanao Guardian of Peace sa Corregidor Island, kung saan kinikilala at inaalala ang mga Moro na nasawi sa Jabida Massacre. Ang detalye ng ulat mula sa aming kasamang si Princess Habiba Sari. Bumuhos ang emosyon ng formal na malagdaan ang Certificate of Transfer and Receiving ng historical marker ng Mindanao Guardian of Peace sa isla ng Corregidor sa pagitan ng National History Commission of the Philippines, Corregidor Foundation Incorporated at ng Anak Mindanao Party List sa pangunguna ni Representative Jalia Hataman at sa tulong ng iba't ibang grupo at sektor upang maging posible ang pagkakataong ito. Itong marker na to, bilang isang Moro, mahalaga siya sa amin. Hindi namin kayang i-explain sa mga hindi familiar sa Bangsamoro Estado. Yung kilalanin yung naging kontribusyon namin laban sa pang-aapi. Yung kontribusyon ng mga kabataang Moro na pumunta dito sa Corregidor. Yung pagkilala sa historical injustices na nagawa sa amin, malaking bagay na yun. Yung kilalanin kami bilang kami at tanggapin kami na hindi namin kailangang talikuran o kalimutan kung sino kami. At 47 years ago also, in an island like Corregidor, I assembled 90 young people This is the first group, the so-called Bats of Minty. The triggering device of that struggle for self-determination is silent. Ani ng mambabatas, isang karangalan na formal na mapasakamay ng mga Moro ang inaasam-asam nitong lugar. Dagdag niya, ito'y isang paraan upang ipahiwatig sa buong mundo na hindi makakalimutan ng buong sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga Moro sa bansa, ang malagim na sinapit ng ating mga kababayang kabataang Moro nang sila'y walang awang pagpapatayin ng mga hinihinalang sundalo sa ilalim ng rehimeng Marcos sa kilalang Jabida Massacre. Para sa atin to, we're doing what we can now na para sana sa panahon ninyo, hindi nila kailangang manawagan ng kapayapaan kasi meron ng kapayapaan. Inihalin tulad ng mambabatas ang Guardian of Peace sa pag-aalaga ng bawat isa sa kanyang tahanan. Ipinangako nito ang lubusang pag-aalaga sa naturang hardin at mas pagagandahin pa. Aniya, sa mga naulila ng mga kabataang Moro, ito ang isang regalo na kanilang maihahandog upang sila'y pasalamatan, lalo na sa mga namatay na Moro. Taong 1968 nang maganap ang malagim na Jabida Massacre sa isla ng Corregidor sa ilalim ng diktatoryang Marcos. Mula Mindanao, ibinyahe dito ang nasa 200 kalalakihang Moro upang magsanay para umano sa isang lihim na misyon, kapalit ang perang tulong sa bawat mga pamilya nito at pagiging alagad ng batas ng bansa. Hinanakit ng mga Moro. Hanggang ngayon, hindi pa rin napapanagot kung sino nga ba ang tunay na nasa likod ng misyong ito. Sa muling paggunita ng Jabida Massacre, marami pa rin sa ating mga kababayang Muslim ang talaga namang damang-dama pa rin ang malagim na pangyayari dito sa Corregidor Island. Kaya't sa bawat kaguluhang sumisiklab sa Mindanao, hindi maiwasang mapag-usapan ang Jabida Massacre na isa sa mga itinuturong dahilan ng pagre-rebelde ng mga armadong grupo sa nasabing lugar laban sa pamahalaan. At ang Bangsamoro Basic Law, walang duda kung bakit nga ba ito isinusulong ng mga Moro hanggang sa huli. Para sa Telebisyon ng Bayan, Princess Habiba Sari.